Nagsimulang sumigaw ang matanda na ito ang kapangyarihan ng kanilang secret art, at naramdaman niya ang kanyang buong katawan na pinupuno ng walang hanggan na kapangyarihan. Ngunit sinabi ng isa pang matanda, wala silang oras, at alam nilang lahat kung magkano ang gastos upang mapanatili ang teknik na ito, at walang pagbalik ngayon. Lahat ng mga matatanda ay nagsabi na hanggat maaari nilang sirain ang sekta na ito, wala silang pakialam kung pilayin nila ang kanilang sariling pundasyon at naglabas ng isang atake ng Magnificent Destruction Technique. Tiningnan ni Lin ang lahat ng ito at sumagot na ngayon sa wakas ay nagiging interesante at ipinatawag ang kanyang manifestation ng Heavenly Emperor. Tumayo si Lin sa ibabaw nila at tinawag silang langgam at sinabi sa kanila na lumuhod at agad silang binagsak ng sabay-sabay. Nabigla si Hong dahil nakita niya na ito ang manifestation mula sa Secret Realm. Siya talaga iyon at ganoong presyon. Ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa sinaunang demon gods mula sa kailaliman. Nabigla ang mga matatanda nang makita nila ang Art of Divine Manifestation dahil hindi pa sila nakakita ng ganoong bagay. Sinabi ni Lin sa kanila na panoorin ng maingat dahil ang totoong labanan ay nagsisimula na ngayon. Nagtanong ang matandang babae sa lalaki kung sinusubukan niya siyang takutin, ngunit nakita na niya talaga ang marami. Si Lin, naririnig ang kanyang mga salita, ay simpleng ngumiti at gumamit ng isang finger attack na pumuputol sa langit at lumakad ng diretsyo patungo sa kanya na parang may malaking bilis. Nakita ito ng mga matatanda at nagsimulang sumigaw sa iba na tumakas. Pagkatapos ng lahat, siya talaga ay isang demonyo, at ang Immortal Feather Sect ay dapat mabuhay. Pagkatapos ng lahat, siya ay tiyak na isang reborn void immortal monster. Sinabi ni Lin na ang Art of Destroying Reincarnation ay nag-specialize sa pagharap sa mga tao na tulad nila, at hindi na kailangan pang magpasalamat sa kanya. Ikakalat niya ang kanilang mga abo ng libre. Ginamit ni Lin ang kanyang kapangyarihan at dumaan sa kanila tulad ng isang steamroller. Narinig lamang niya silang umiiyak para sa tulong. Sinabi ng mga matatanda na pinunit lamang niya ang isang Great Ascension Cultivator gamit ang kanyang mga hubad na kamay. Lumapit si Lin sa kanila at nagsimulang habulin sila. Ang mga matatanda ay labis na natakot sa kanyang hitsura at nagsimulang tumakas. Hinawakan sila ni Lin gamit ang parehong mga kamay at nagtanong, iniisip ba nilang makakatakas sila? Sumigaw ang mga matatanda na siya ay isang demonyo. Ang mahina, immoral na lihim ay hindi siya kailanman patatawarin. At sa lalawigan ng disyerto, isang malaking demonyo ang lumitaw. Ngunit hindi sila pinatawad ni Lin, at habang sinusunog silang buhay, sinabi na kung hindi sila gustong mamatay ng ganoon kalaki, ngunit ang lahat ay magtatapos na tulad nito, bilang nararapat sa pinakamataas na divine art, bagaman tiyak na sinusunog nito ang enerhiya, at ngayon ay oras na para sa kanya upang harapin ang kanyang mga duwag na disipulo. Dahan-daang bumaba si Lin sa lupa at tumingin sa mga mata ng kanyang estudyante. Ngunit alam na ni Hong na siya ay nakahanda. Natuwa si Xiao na makita ang kanyang kapatid at tinawag siyang boss at nagtanong kung kailangan ba niya ng isang katulong. Pagkatapos ng lahat, maaari siyang maglibot. Agad na lumabas si Sua sa harap niya at sinabi kay little brother niya na nagtrabaho siya ng husto at maaaring hayaan si big sister na bigyan siya ng shoulder massage. Lumapit din ang pinuno at sinabi na ang labanan na ito ay sa wakas ay pinahintulutan siyang makita ang kanyang tunay na lakas. Gaano pa katagal niya sila patuloy na pananatilihin sa dilim? Sinabi ni Lin sa kanila na pakinggan ang kanyang mga salita at sinabi sa kanila na manatiling mapagpakumbaba. Pagkatapos ng lahat, ang isang tunay na eksperto ay nananatiling mapagpakumbaba. Nakita ni Hong kung paano ang lahat ay nagpapasalamat sa kanyang mentor at napagtanto na sa bilis na ito hindi siya kailanman makakawala sa kanila at sa masamang lalaki na ito. Mayroon pa rin siyang peak strength ng Great Ascension, ngunit nagpanggap pa rin siyang isang Body Integration Realm Cultivator. Hindi pa siya nakakita ng ganoong bagay sa kanyang buhay. Nakita ni Lin ang kanyang estudyante at nagtanong, nandito pa rin siya. Nagulat si Hong at naisip na siya ay pinapalayas na. Binalingan ni Lin ang kanyang nakatatandang kapatid, si Jiao, at nagtanong kung hindi ba siya tutol. Maaari ba niya siyang gilingin sa isang case? Pagkatapos ay pupunta sila at pataba ang kanyang Phoenix Tree dito. Naghanda na si Xiao sa sarili at sumagot na naisip niya na ito ay isang magandang plano.
Si Hong na naririnig ang mga salita na ito ay nahulog sa kanyang mga tuhod at nagmamakaawa para sa awa at handa siyang magbayad sala para sa kanyang pagkakasala at hiniling niya sa kanyang mentor na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Nagtanong si Lin sa kanya kung hindi ba siya cool kanina. Anong nangyari? Sumagot si Hong na siya ay mayabang at maikli ang paningin at hiniling sa kanyang mentor ang isa pang pagkakataon. Agad siyang sinabihan ni Lin na simulan ang pagpalo sa sarili at sasabihin niya sa kanya kung kailan titigil. Nabigla si Hong sa ganoong utos at dahan-daw ang itinaas ang kanyang kamay at sinabi na gagawin niya ang lahat at agad na magsimulang sumuntok. Naintindihan ni Lin na sa kabila ng baluktot na kalikasan ni Hong, ang kanyang potensyal ay walang hanggan at kung susundan niya siya ng tama, tiyak na magagawa niya talagang lumikha ng kanyang sariling sekta at maging pinuno nito. Lumapit ang pinuno sa kanila at sinabi na ang pagtataksil sa sekta ay magreresulta sa kamatayan. Gayunpaman, sa huli, pinrotektahan niya ang Profound Sky Sect. At ang tanong ng pagtubos ay maaaring isaalang-alang. Iminumungkahi niya na ipadala siya sa Back Mountain upang pag-isipan ito. At ano ang iniisip ng nakababatang kapatid tungkol dito? Sumang-ayon si Lin at sumagot na maaari niyang panatilihin ang kanyang buhay. Ngunit ang parusa ay hindi maiwasan. Hayaan siyang pumunta sa Back Mountain at pag-isipan ang kanyang mga kasalanan. Si Hong ay ganap ng binugbog at may namamaga na mukha, yumuko siya at agad na tumakbo sa Back Mountain. Sinabi ng pinuno sa kanyang kapatid na ang kanyang estudyante ay hindi siya pinapayagang magpahinga at sa totoo lang siya lamang ang maaaring panatilihin siya sa check. Kung wala siya, hindi man lang niya sila titingnan. Ngunit sinabi ni Jiao na sa kanyang talento, dapat silang magpasalamat na nanatili siya sa Profound Sky Sect lahat. At upang maging makatotohanan, ang lahat ay salamat kay Junior Brother Ya. Sumagot si Lin na kasalanan niya iyon para sa hindi pagpapanatili sa kanya sa check. At hindi na kailangan pang mag-alala. Itataas niya siya ng maayos sa hinaharap. Sa katunayan, mahal niya lamang ang panunood kay Hong na nakikibaka upang pigilan ang kanyang galit habang nakangiti. Walang katumbas iyon. Pagkatapos ng lahat ng ito, pumunta siya sa kanyang hamak at sinabi kay Sai na ang kanyang maestro ay nauuhaw para sa hot cutlets. Sumagot ang daga na naiintindihan niya ang lahat at siya ay nasa loob. Sa oras na ito, sa Deep Sky Sect's backyard, sinasabi ni Hong na imposible para sa isang maestro na maging swerte magpakailanman, at kung magtiyaga siyang magsasanay, malalampasan niya ang peak ng Great Ascension at maging sa pinakamataas na kaharian. Sa oras na ito sa Eastern Demon Buddhist State, sinasabi ng mga tao na hindi ito maaaring mangyari. Pagkatapos ng lahat, si Lin ng Profound Sky Sect ay talagang isang Great Ascension Cultivator, at sinira pa niya ang lahat ng 18 na matatanda ng Immortal Feather Sect. Sumagot ang monghe na sa katunayan, 1,000,000 malakas na hukbo ng mga cultivator ang nasira. Isa sa kanila ang nagalit at sinabi na ang kanyang kapatid ay naglingkod sa hukbo na iyon at naisip niyang aalagaan niya ang kanyang sister-in-law. Sumagot ang monghe na siya ay ganoong uhaw sa dugo na demonyo at makikita din nila ang kulubat na matandang diablo na ito ay nagdadala ng divine punishment. Ngayon siya ang pinaka-wanted na tao sa Eastern Domain. Sa Eastern Demon ng Province of Spirits, isa sa mga mandirigma ang sumigaw na ito ay imposible. Ang Barta na ito mula sa mga wastelands ay hindi lamang nakaligtas, pinatay niya ang buong hukbo ng Alted at ngayon sa batas utang niya sa reincarnated immortals. Masaya siya na hindi siya nakipaglaban sa araw na iyon, kung hindi, tiyak na mamamatay siya. Sinabi ng mandirigma sa lingkod na mabilis na hanapin siya ng mas maraming female cultivators. Kailangan niya ng pampakalma ng kanyang mga ugat. At bakit siya nakaupo lang doon? Sinabi niya sa kanya na umalis o hayaan siyang tawagin ng kanyang ina dito. Mas magiging masaya iyon. Sa Feathered Immortal Sect, nagtanong ang pinuno sa lingkod kung sigurado ba siya sa kanyang mga salita. Sinabi ng lingkod sa Young Master na totoo iyon. Ang lahat sa Eastern House ay pinag-uusapan ito. Ang Feathered Immortal Sect ay nagdusa ng isang nakakabigo na pagkatalo. Ngunit hindi makayanin ng Young Master at nagsimulang sumigaw na si Lin ay isang manlilinlang. At siya ay isang Great Ascension sa simula pa, ngunit tinago ang kanyang cultivation upang makipaglaro sa kanya. Sa katunayan, naisip niya na sa pamamagitan ng pag-abot sa Realm of Body Integration, maaari niya sa wakas makipagkompetensya sa kanya. Ngunit lumabas na siya ay umaasa lamang.
Sinabi ni Elder Mo sa Young Master na huwag mawalan ng pag-asa. Ang white-haired devil na ito ay marahil isang sinaunang halimaw na naging libu-libong taon. At para sa kanya, ang Great Ascension ay ang katapusan. Ngunit para sa maestro ito ay ang simula lamang. Sumagot ang maestro na eksakto iyon at kailangan niyang umakyat. Nagtanong ang Panginoon kung paano siya makakagawa. At kaya ano kung nakamit ni Lin ang Great Ascent? Makakamit niya iyon din. Niyakap ng maestro si Elder Mo at sinabi sa kanya na mag-ulat sa mga higher-ups agad. Nagpasya siyang gisingin ng Supreme Treasure Yang ng maaga. Nagulat si Elder Mo at sinabi sa Young Master na hindi niya ito magagawa. Mas magiging mabuti kung magbabago siya ng kanyang isip. Sumagot ang Ginoo sa matanda na maniwala sa kanya at mayroon siyang isang layunin lamang at iyon ay kapangyarihan. Ang Solar True Flame ay inilaan para sa kanya. Ito ay kapalaran at siya ay muling ipapanganak sa Nirvana. Sinabi ni Elder Mo na mag-uulat siya tulad ng hiniling ng maestro at hayaan siyang maghanda. Ang maestro ay ganoon kagalit kay Lin na nakita niya siya sa kanyang mga panaginip at sa susunod tatapusin niya siya, 3 buwan mamaya sa isang maulap na tuktok. Nagpapahinga si Lin at sinabi kay Hong na gusto niya ng isang baso ng 1,982 lefet. Sumagot si Hong na magkakaroon siya nito sa isang sandali. Nagbuhos ng isang baso ng alak, sinabi niya sa maestro na tamasa ang kanyang inumin. Sumipsip si Lin at sumagot na ito ay napakahusay. Si Hong ay ganoon kagalit at nakita niya na ito ay isa pang nakababaliw na yugto. Kailan ba titigil ang lalaki na ito sa pagkilos na parang isang maniac? Naisip niya, bigla, isang abiso ang nagmula sa system na nagsasabi na ang daily registration ay na-update, at gusto ba ng may-ari na mag-sign up? Naisip ni Lin ang tungkol dito ngunit hindi sumagot. At pagkatapos ay binati ulit ng system ang may-ari dahil tinamaan niya ang jackpot at nakakuha ng isang ultimate mount. Tumalon si Lin mula sa kanyang upuan at nagtanong, ano? At pagkatapos ay nagsimulang pumalo si Hong sa sarili at yumuko at sinabi pa sa maestro na siya ay mali. Sinabi ni Lin sa system na huwag siyang panatilihin sa pag-aalinlangan. At anong klaseng pagkakahawak ito? Sumagot ang system na bagaman siya ay maliit pa rin, naabot na niya ang level ng Great Ascension at hayaan ang maestro na alagaan ito. Ito ay isang sinaunang divine beast na may walang limitasyong potensyal. Isa sa pinakamalakas na nilalang sa mundo at maaari siyang lumipad ng malaya sa mga kalangitan at maglayag sa mga dagat ng walang kahirapan. Nakita ni Lin at napagtanto na ito ay isang magandang cultivator. Ngunit paano? Karapat-dapat ito sa isang marilag na bundok. At ang kunting ang dream horse ng bawat cultivation protagonist. Nakita ni Hong ang kanyang mukha at nabigla sa pag-iisip dahil hindi niya naintindihan kung bakit siya laging ganoon kaswert. At hindi man lang siya mukhang galit. At ang lalaki na ito ay ganoon kabaliw. Bigla, pumasok siya ng hindi inaasahan at sumigaw sa maestro na ang ulo ng sekta ay nakatanggap ng pagpapasigla at inutusan siya na dalhin ito sa kanya. Tumingin si Lin at sinabi na ito ay isang imbitasyon sa Zhou Clan's banquet sa Spirit Province. Narinig niya na ang matandang tao na ito ay kamakailan lamang nakalusot sa Tribute Realm at niyayanig ang buong Eastern World, ngunit upang anyayahan ang Profound Sky Sect sa ganoong oras. Malinaw, gusto lang niyang sukatin ang kanyang lakas at itatag ang kanyang dominasyon. Narinig ito ni Hong at sinabi na ang ninuno ng Zhou Clan ay isa na ngayong pseudo-immortal. Siya ay kasing lakas ng isang tunay na immortal, ngunit mas nakahihigit pa sa kanila. At kung isaalang-alang kung gaano karaming mga kaaway ang ginawa ng Profound Sky Sect kamakailan, hindi ba ang piging na ito ay napakamapanganib? Sumagot si Lin na hindi pa siya nakarinig ng ganoong bagay at handa siyang pumunta. Naisip ni Lin ang tungkol sa pseudo-immortal at pinapanood niya kung paano ang mga problema ay nilikha dito at nakakakuha siya mula sa tubig ng tuyo at ito ay isang mahusay na dahilan upang ipakita ang kanyang bagong mount. Agad na tumugon ang system na isang bagong kanluran ang inilunsad at ang may-ari ay dapat dumalo sa Zhou Clan banquet sa kanyang kabayo at matagumpay na nakakagulat sa publiko ay magdadala ng isang espesyal na gantimpala. Sinabi ni Lin sa system na nasa oras lang siya. Ang kanyang puso ay masakit sa pagnanais na gumawa ng isang mahusay na trabaho. Nagtanong siya sa may-ari kung kailan sila aalis. Hindi na nag-aksaya pa si Lin ng oras at sinabi sa kanya na ngayon na. Ngunit naisip ni Hong, bakit ganoon katiwala ang kanyang mentor?
Bigla, nagpasya si Lin na ipakita ito at pamitik ang kanyang mga daliri. Bigla, nagsimulang manginig ang langit at lumitaw ang hangin. Nadama ng mga hayop ang panganib at nagsimulang kumilos ng napaka-nakababahala. Ngunit nagtanong din ang mga tao kung ano ang nangyayari. Inatake ba sila ng mga hayop ulit? Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito do. Maraming salamat po.